Dear Papa Van, ako nga pala si Yani, na gusto nang tapusin ang relasyon namin ni Miko. 4 years nang magkarelasyon. 3 years na magka-live-in. Yan kami ni Miko. Siya ang first boyfriend ko. First ko sa lahat kaya bigay todo ako sa pagmamahal sa kanya. Ganon din naman siya sa akin. Lahat sila ine-expect na magkakatuluyan na kami lalo na nung nag-decide kaming mag-live-in. Pero kung alam lang nila na sa loob ng ganitong kahabang panahon, punong-puno ng away at gulo. Lingid sa kanilang kaalaman yung forever na iniisip nila para sa amin ay wala naman talaga. Papa Van, isa ako sa mga naniniwalang ang relasyon sa una lang talaga masaya. Sa una lang kinikilig. Sa una lang mag-e-effort. Pero kapag nagtagal, mawawalan na ng gana, lalo na kung puro away na lang kahit sa maliit na bagay. Nariyan na yung nagsasayang na ako ng mga gamit na ihahagis at babasagin lang dahil sa away namin ni Miko. Paano naman kasi? Lagi na lang siyang ginagabi ng uwi. Ang alam niya siguro okay lang yun sa akin. Mas okay pa siguro sa akin kung tungkol sa trabaho, kung bakit siya late umuwi. Pero hindi eh. Kasi wala naman siyang trabaho. Oo, Papa. Wala siyang trabaho. Pero nakakalabas siya kasama ang mga barkada niya. Sarap buhay, di ba? Ano ba, Miko? Ganito na lang ba lagi? Late ka na namang umuwi. Singhal ko. Sabi ko naman sa'yo, napasarap lang ng kwentuhan kasama ang college friends ko, di ba? Pagpapaliwanag niya. Pero kanina pang 11 p.m. sabi mo, last battle ka na. Pero ano na? Alas 4 na ng umaga nung umuwi ka. Kasing laki ba ng drum ng tubig yung last battle na yan? Saad ko na naiinis na sa mga palusot niya. Sabi na ngang napasarap lang ng usapan eh. Sorry na. Okay na ba? Pwede na bang maligo na at makatulog na? Pakiusap nito. Hinayaan ko siyang gawin ang gusto niya. Pinagpahinga ko siya ng maayos. Pinaligo at pinakain pa. Dahil gusto ko pagkatapos noon ay magbalot-balot na siya dahil palalayasin ko na talaga siya. Wala naman siyang ginawa sa bahay eh. Anya, matulog muna siya at paggising ay aalis na talaga siya. Sabi ko pa nga, sana sa lahat ng pangako niya, yun ang matupad. Ang umalis siya. Umalis ako agad ng bahay after ng usapan naming yun. Ayoko siyang madatnan doon habang nag-aayos ng gamit niya. Punong-puno na ako sa kanya. Buti na lang at pumayag na siyang umalis ng bahay at makipaghiwalay sa akin. Dahil suko na ako sa kanya. Sukong-suko na. Pero pagbalik ko kinagabihan, naabutan ko pa rin siya. Bakit andito ka pa? Kala ko ba umalis ka na? Tanong ko. Miko, pinag-usapan na natin to, di ba? Dagdag ko pa. Babe naman, galit lang tayo pareho kanina kaya nasabi natin yun. Hindi ako aalis. Kalmadong sagot niya sabay hawak sa balikat ko. Galit oo, pero seryoso ako. Ayoko na. At hindi mo ako mapapakalma hanggat di ka umaalis dito. Bulyaw ko sa kanya na kating-katinang paalisin siya. Ayoko na. Pagod na ako. Ubus na ako. Ayoko na ng relasyon natin kaya please lang umalis ka na. Dagdag ko pa't nagmamakaawang umalis na siya. Sa sandaling yun, Papa, ay tinitigan lang ako ni Miko. Tsaka pumunta sa sala at pinagpatuloy lang ang panonood.
Inasahan ko na pagkatapos ng pinapanood niya ay aalis na talaga siya. Pero nagkamali ako kasi di pa rin siya umalis. Natapos ang pinapanood niyang movie ay nagawa pa nitong mag-midnight snack saka tumabi sa akin sa kama para matulog. Di niya sineryoso ang sinabi ko. Dahil doon ay binungangaan ko na naman siya at pilit pinapaalis sa kama pero nagmatigas ito at yumakap ng mahigpit sa akin. Yung yakap na dati ay nagpapakalma sa akin pero sa ngayon, ito ang nagbibigay dahilan para mas lalo kong gustuhin kumawala sa piling niya. Hindi ko alam kung bakit di magets ni Miko na ayoko na. Natapos na kaming dalawa. Siguro ay di niya magawang seryosohin ang pakikipaghiwalay ko dahil ilang beses na rin naman kaming naghihiwalay pero sa huli, magkasama pa rin. Nagtampo lang, ganun? Pero iba ngayon eh. Ayoko na talaga. Ayaw na ang sistema ko. Pero siya, di niya sineseryoso ang sinasabi ko sa kanya. Maging ang matalik kong kaibigan na si Jazz ay kinwento ko rin sa kanya ang magulong relasyon namin ni Miko. Na gusto ko na siyang hiwalayan pero si Miko hindi pa rin nagsiseryoso. Anya baka nasa akin talaga ang mali kaya dapat baguhin ko raw yung pag-approach ko ng pakikipaghiwalay. At saka hayaan ko na lang daw dahil normal lang naman sa magkarelasyon ang palaging nag-aaway. Baka nadaan lang sa galit pero bukas makalawa, okay na raw ulit kaming dalawa. Dati yun, Papa. Pero iba na ngayon. As in, ayoko na talaga. Sawang-sawa na ako. Hindi ko nga rin alam kung mahal ko pa ba siya. Nahihirapan na ako. Nauubusan na ako ng paraan, Papa. Kahit ginawa ko naman na ang lahat. Alam mo, Besh, wala akong may tutulong sa'yo sa paraan ng pakikipaghiwalay kay Miko. Kung kaya mo pang ayusin yung relasyon nyo at kaya pang maisalba yan, gawin mo na. Pag-isipan mo mabuti bago ka magsisi. Mahirap na humanap ng taong makakasama mo ng matagal tulad ng kay Miko. 7 years na kayo mahigit. Doon ka pa ba talaga susuko? Pagpapaliwanag ni Jazz sa akin para hindi ko na hiwalayan si Miko. Hindi naman kasi nila alam kung ano ang pinagdadaanan ko sa kanya. Ayoko na talaga. Pakiramdam ko, tuluyan nang naglaho ang pag-ibig ko kay Miko. Bakit ba kasi ako biglang nagdesisyon na makipaghiwalay kay Miko? Nagsawa na kasi ako sa mga pagkakamali at kakulangan niya. 2 years na siyang walang trabaho. At ako na ang bumubuhay sa amin. Hindi ko na rin nabibili ang mga luho ko para mapagkasya ko lang yung sahod ko para sa aming dalawa. Ayaw pa niya kasing mag-apply ng trabaho. May tinatarget daw kasi itong kumpanya na gusto niyang pasukan. Napapailing na lang ako dahil ang imposible ng sinasabi niya lalo na't di naman siya gumagawa ng paraan para matupad yon. Madalas din itong wala sa bahay. Nakakalimutan na niyang tumulong sa pag-aasikaso sa tinitirhan namin. Kahit yun man lang sana ang may tulong niya sa akin pero wala eh. Madalas siyang nagmomotor kasama ang mga barkada niyang riders at take note sa akin pagaling ang pang-maintenance ng motor niya. Dalawa lang ito sa mga bagay na nagpasawa sa akin sa relasyon namin at kapag naiisip ko ito, gustong gusto ko nang kumalas sa kanya pero di ko magawa dahil ayaw niya akong pakawalan. Kabarangay, sa tuwing umuwi ako ng bahay ay hindi na katulad ng dati na sabik akong makita siya. At excited matikman ang mga niluluto niyang paborito ko. Kung dati gustong gusto kong sinasabayan siyang kumain. Ngayon, gusto ko na lang talagang magpahinga sa kwarto nang hindi siya nakakasama. Kumain na tayo. Hindi mo ba feel yung niluto ko? Masarap yan. Di ba paborito mo yan?
Anya habang abala sa paghahanda ng pagkain. Oo, di ko na feel makisama sa'yo. Ayoko na. Naiintindihan mo ba? Pagtatanggi ko sa alok niya. Kung wala kang ganang kumain, sige, magpahinga ka na lang. Alam ko napagod ka sa trabaho. Basta ako, titirahin ko na tong kaldereta habang mainit pa. Sabi niya habang patuloy lang sa pagsandok ng kanin at ulam. Miko, ano ba? Makinig ka. Ayoko na. Hiwalay na tayo. Umalis ka na dito sa bahay dahil ayoko nang makisama pa sa'yo. Bulyaw ko sa kanya at saka ako umalis. Matapos kong bitawan ang mga salitang yon ay natahimik na lang siya at sinimulan na lang niyang kumain. Alam kong napaisip din ito nang makita niya ang reaksyon ko nang sinabi kong ayoko na talaga. Pero dinedma pa rin niya. Pagkatapos niyang kumain ay natulog ito sa sala. Walang imikan kaming pareho. Sana bukas. Maisip niyang tapos na talaga kami. At sana nga umalis na siya para di na lumala pa ang sitwasyon. Pagkagising ko, inasahan kong wala na si Miko sa bahay. Ang una kong tiningnan ay ang cabinet. Pagbukas ko, andun pa rin ang mga damit nito. Napabuntong hininga ako. Dahan-dahan akong lumabas ng kwarto para makita ko kung andun ba talaga ito o baka naman umalis na siya at babalikan na lang ang mga damit niya, pero hindi. Andun siya sa kusina. Nagluluto at pakanta-kanta pa na akala mo walang nangyaring tensyon sa amin kagabi. Ayon sa kanya, Papa, sabay daw muna kaming kakain ng breakfast bago siya aalis. Mukhang hindi pa rin niya naintindihan ang mga sinabi ko kagabi. O pinili lang talaga niyang hindi intindihin. Paulit-ulit kong sinasabi sa kanya na ayaw ko na at hiwalay na talaga kami. Miko, please. Huwag mo na akong pahirapan. Paulit-ulit na akong nagsasabi sa'yo na ayoko na. Hiwalay na tayo. Ano bang di mo naintindihan doon? Mangyak-ngiyak na tanong ko. Mag-breakfast na tayo. Yani, makinig ka. Gusto ko kumain tayo ng sabay. Ibigay mo sa akin to bago ako umalis. Isang breakfast lang. After nito, aalis na ako. Pagmamakaawa nito na pagbigyan ang kahilingan niya. Sinabayan ko siyang kumain. Pilit itong nagpapatawa habang pinagsisilbihan ako. Wala akong ganang kumain nun. Pinipilit ko lang para matapos na. Kung ito ang paraan para makaalis na siya at pumayag na siyang maghiwalay kami ay gagawin ko na lang. Sana nga ay seryoso siya sa sinabi niyang aalis na siya after ng umagahang yun. Papa Van, sawang-sawa na ako sa lahat. Pagod na ako sa mga pagkukulang at pagkakamali ni Miko na paulit-ulit lang. Oo, nakakapanghinayang ang 7 taon pero nakakahinayang kung ipagpapatuloy pa namin ang relasyon na alam naman naming di na may sasalba pa. Sira na ito. Dati pa. Sa huling pagkakataon ay muling humirit si Miko ng isa pang kahilingan. Ito ay ang mahawakang saglit ang aking mga mukha at gusto lang pagmasdan na kahit ilang segundo lang. Anya, hindi na raw niya makikita ang maganda kong mata, mukha, at di na rin niya makikita ang aking pagngiti. Pagkatapos nun ay tuluyan na siyang nagpaalam sa akin. Nang makalabas na si Miko ay saka lang ako napaiyak. Di dahil sa gusto ko siyang bawiin pero dahil sa pasasalamat sa 7 taon na sinubukan naming ilaban kung anumang meron kami. Hindi naging madali ang desisyon kong to. Yung tapusin ang relasyong matagal naming inalagaan pareho. Pero may mga bagay talaga na kahit alagaan mo pa ng todo, ay hindi rin mananatili sa'yo. Inalagaan naman naming pareho ang isa't isa.
Pero di na kami pwedeng manatili pa sa relasyon na to. Dahil alam namin na pareho kaming pinapatay ng kung anumang mga problema na bumabalot sa 7 taong relasyon namin. Sa ngayon, Papa Van, ay mag-iisang taon na kaming hiwalay ni Miko at masasabi kong ito ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Wala pa rin akong karelasyon at siya naman ay may bagong dinedate at totoong masaya ako para sa kanya dahil pareho na kami ng direksyon na pinupuntahan. Ang direksyon ng pagsisimula ulit kahit di na kami magkasamang dalawa. Maraming salamat sa pagbasa ng aking kwento. Sana'y magsilbing aral din ito sa ibang kabarangay natin na hindi porket matagal na kayo sa isang relasyon ay siya na ang taong para sa'yo. Katulad ng relasyon namin ni Miko na kahit pilit pa naming ayusin ito, binigyan niya ako ng sandamakmak na rason para tuluyang sumuko at mawalan ng nararamdaman sa kanya. Dapat maging handa muna tayo sa relasyong papasukin natin para sa huli, wala tayong pagsisisihan. Sa ngayon, maghihintay na lang muna tayo. Huwag nating hanapin. Kasi the more na naghahanap ka, mas lalong mailap sa'yo ang tsansa. Ang inyong forever kapuso, Yani.